sa Pinoy stand sa libel, di automatic sa kamera. Bagamat pabor itong liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa posisyon ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na alisin nga itong criminal liability sa libel case. Hindi ito nangangahulugan na suportado na siya sa nakakaraming mambabatas. Ito ang sinabi kahapon ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sa kanyang press conference kaugnay sa posisyon ni Aquino na alisin ang parusang pagkakulong sa libel case. O hala, yung mga mahilig sa alak at mahilig sa sigarilyo. Alak mas napaboran kaysa yosi. Matapos po magsisihana sa Syntax Bill, umamin ang liderato na mababang kapulungan ng Kongreso na naging easy daw itong mga ito sa alcohol industry kumpara sa tobacco industry. Sa press conference kahapon, sinabi ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na mas maluwag itong mga ito sa industriya ng alak kumpara sa sigarilyo sa ilalim ng kanilang version sa Syntax Bill. Sa proposed bill ng Malacanang, 30 bilyong piso ang inirekomenda ng mga ito na kolektahin sa industriya ng alak at 30 bilyong piso naman sa sigarilyo. Gayunpaman, may 5 at 2 bilyon lamang ang inaaprubahan ng Kamara na buwis po nito sa alak at habang 27 bilyong piso po sa sigarilyo naman. Pero kung titignan po natin, di ho ba, mga mahal nating taga-subaybay, yung alak kasi, kahit pa paano, malaking bagay sa ating kalusugan. Pero yung sumobra nga, ay naging masama. Di tulad dito sigarilyo talaga ho, usok pa lang, grabe na po yung epekto sa ating kalusugan, di ho ba? Yung makakasagap lamang ng usok nito, talaga pong marami ang maapektuhan. Kaya siguro, medyo tama din na mas malaki ang pataw na taxes sa mga naninigarilyo. O, tawag ni Miss Horizon, tabi-tabi ha, sa, ano na tawag dito, bato-bato sa langit, tabi-tabi rin. Tama, huwag magagalit yung tinatawag ni Horizon ng mga kapre. Kasi diba yung kapre umuusok ang bibig. So, yan. So, pero may mga gwapang kapre po, ano? Pero, yun na nga, mas maganda siguro, stop na natin ang paninigarilyo para po medyo mabawasan yung mga usok at gastusin. At ang laki ng tax, di ba? Okay, eto naman pong babaeng Afghan. Sa ating balitang ibang bansa, naku, pinugutan ng ulo ang suspect sariling biyanan. Pinugutan ng ulo itong 20 anyos na babaeng Afghan matapos tumangging gawing prostitute ang sarili. Ayon nga po sa report, mismong ang biyenan nitong babae ang may kagagawan sa pamumugot ng ulo kay Magul. Sinabi ni Nordan Mikbad, ito po yung tagapagsalita ng Herat Police, isang panadero yung asawa ni Gul at ang pumupunta ito sa trabaho ay pinipilit siya ng biyenan na ibenta ang sarili. Naku, may mga biyenan po ba dyan? O hala, ano itong balikbayang boxes natin? Hihigpitan ang patakaran. Umapila itong mga stakeholders sa gobyerno na higpitan yung mga patakaran sa industriya ng lokal at international na door-to-door delivery sa paghahatid ng mga balikbayan boxes. Ayon kay Joel Longares, Pangulo ng Door-to-Door Cargo Association of the Philippines at ang Bureau of Customs, ay kailangan kumilos ang gobyerno sa pamamagitan daw po ng Department of Industry na magkaroon ng mahigpit na koordinasyon itong mga foreign post.
At aniya, matapos makolekta pala ng bayad ng mga overseas Filipino clients natin, hindi na sila nagpapadala daw ng perang pambayad sa shipping or arastre at duties. Kaya daw po, kinukumpiska yung kanilang balikbayan boxes. Sinabi naman ni DTI Shippers Bureau Director Victorio de Magiba, ito yung nagbibigay ng accreditation sa mga kumpanyang sangkot daw po rito na may pinatutupad na silang balikbayan boxes guidelines para daw malantad itong mga fly-by-nights companies. At sa ngayon, may 19 na cargo forwarding companies na rin daw ang kinasuhan dahil sa kawalan ng akreditasyon mula sa DTI Shippers Bureau. Naku, tama lamang. At talagang maraming problema na nito, di ho ba? Okay, balitang ibang bansa pa rin. Medyo magandang balita sa ating mga Pinoy na mga veterano po dahil si US President Barack Obama ay nangako ng 0.2 milyon para sa ating mga veteranong Pinoy. Sa Washington, nangako ang administrasyon ni US President Barack Obama na tulungan itong mga Pilipino na naghahabol na mabayaran para sa kanilang serbisyo ng World War II matapos makatanggap ng mga reklamo nga mula sa mga veterano na ibinasura yung kanilang mga claims. At mahigit na nga na 250,000 Pilipino ang lumaban dyan para sa US flag noong World War II, subalit noong huli ay hinarang ng Kongreso ang pangakong benepisyo na ikinasama naman ng loob at inapila na baguhin ang US policy. Kaya ilang linggo matapos umupo si Obama noong 2009, inaprubahan ng Kongreso itong stimulus package. Kasama dito ang one-time payments ng 15,000 dolyar para sa mga Filipino veterans na nasa Pilipinas. Ayon sa aide ni Obama na si Chris Lo, na kung saan ay may 18,000 claims ang aprobado na daw. At sinabi ni Lu ng Pentagon, ng Department of Veterans Affairs at ang National Archives and Record Administration ay bumuo na po sila ng isang working group upang pag-aralan itong issue at ang ensure that all applications receive to thorough and fair review. So yan po, magandang balita. At sana nga ay talagang matanggap na no ng ating mga kababayan nating mga veterano na nabubuhay pa sa hanggang sa ngayon. Kaya Arnold, naroon ka ba ng World War II? O hala, yung mami ni Edwin, 100 ilang taong 84 pala, 84 years old, nag-birthday po nitong nakaraang araw. Happy birthday po sa inyo, Mami, ng ating kaibigan si Mami Edwin, yan. At ina po yan ni Edwin na ating kaibigan. O hala, at least humaba ang buhay na ganong kahaba. Tayo kaya, abutin ng ilang taon. Ikaw, Chris, ang ganda ng ngiti ni Chris. Kung naninigarilyo ka, Chris. Lasenggo ka, Chris. Gimikero ka. Babae dito, babae doon, patay. Diba? O halawag naman. Sana nga humaba ang buhay ni Chris. Marami pang nagmamahal kay Chris. Oy, binata ito ha. Kaya wanted, mga dalaga. Nandito, katabi natin. Naka-live Ustream. Yung mga nasa radyo dyan, buksan yung inyong internet. www.ustream.tv/channels/happymedia. Okay, yan po mga ulo ng balitang Pinas Happy Morning at ang mga balitang ating nasagap. Happy morning! Ang hatid sa inyo ng Studio Supremo, an architectural and interior design firm from Hong Kong, is now in Philippines, bringing world-class design on residential, corporate, commercial, and urban planning. Please visit www.studiosupremo.com or facebook.com/studiosupremo. Ang intrigahan, Showbiz Balita! showbiz balita, Hindi pahuhuli! parating nakasahod. Nakasahod ang tenga sa mga bulong-bulungan at chikahan. Ikaw yan. Ikaw yan.
Okay, arriba-arriba mga senyores, senyoras po natin. Uy, yung mga chismosa dyan. Pero maganda ang ating chismis. Kaya alam mo naman sa ating intrigang showbiz balita dito sa Happy Morning, talagang lahat positibo pa rin. O hala, ito, pag-usapan po natin, mga kababayan natin, na kung saan yung mga tagahanga po dyan ni Miss Julian San Jose, na kung saan pangarap din niya po pala na lumabas sa isang musical play. Di ho ba dati sino? Yung ating artista na ngayon. At eto po, pumerma na pala ng kontrata pala. Ito si Julian San Jose bilang bagong endorser yan ng Get Loud. Etong store na ito ay tinatagpa noong 2004 ng isang businesswoman daw na si Gigi Laudencia may daw no? Kasi ariba-ariba. Sana makaharap natin ito si Gigi para bigyan rin tayo ng damit. O, diba? Hindi, biro lang. Kaya po, ariba-ariba ha. Kaya pala daw po, ito si Julian, ay personal na choice daw po pala yan ni Gigi sa kanyang bilang artista nga daw. Kaya, kinuha niya bilang endorser ng Get Loud dahil talagang fan siya dito sa singer-actress na ito. Kaya napag-usapan yung contract contract signing niya sa Get Loud. Ito, yung issue naman daw po ni Juliana, sana sumali sa audition ng Miss Saigon. Dahil sa susunod na buwan na po pala ito. Kasi nga daw po, talaga namang karapat-dapat itong si Julian bilang isang Miss Saigon. Kaya ariba-ariba ha. At etong Miss Saigon producer na si Miss Cameron McIntosh sa West End ng London daw po ay talagang gusto pa na makakita ng isang Pilipina rin na bata pa na maaari magpasikat na katulad ng kasikatan nito kay Lea Salonga. Kaya nagbabaka sakali po uli yan dito sa ating bansa. Kaya napipintog nila itong si Julian. Na bagay daw po ito. At talaga naman pong ayon kay Julian din daw pala, ay pangarap din niya naman na lumabas sa isang musical play at maging opportunity na ito na makasali nga sa cast ng Miss Saigon. Pero may mga bagay na dapat daw po i-consider daw po muna. At pinag-aaralan niya yung kanyang mga options kung ano pa. O, diba? So, hindi nagpadalos-dalos kahit alam niya malaking oportunidad sa kanyang buhay. Pinag-iisipan ng mabuti. O, diba? So, kahanga-hanga ka, Miss Julian. At sana marami pang katulad mo na may taglay na ganda at talino at marunong mag-isip. Hindi pa padalos-dalos ika nga. Kaya bongga ka, day. O hala, yan po ang ating intrigang showbiz balita. Happy morning! Ang kalusugan ngayon. Malusog ka ba? Kalusugan ngayon. Kalusugan ngayon. Amiba ang Mueva. Mueva. Parang may Kasi yung... Let me introduce you to my party people in the club. Oh hala, narito naman po tayo sa ating kalusugan po sa atin sa ngayon. Baka hindi po natin napapansin ito ha, mga mahal natin taga-subaybay. Yung sakit na amoeba sa bandang utak po natin. Hala, nakakamatay po pala ito. Ayon yan sa World Health Organization sa bansang Pakistan po pala. Nako, mayroon na pong 10 tao na ang namatay. Dahil lamang dito sa isang amoeba na ito na umaatake po sa ating utak daw po. At tinatawag yan na itong kasong ito noong nakaraang buwan lang na Naegleria fowlera. No? Ito yung mga amoeba na ito, isang uri ng parasite na sila rin daw po ang responsable sa mga pamilyar na sakit na ito. Itong amoebasis na siya namang nakakaapekto sa ating tiyan, bagamat ibang uri naman po ito.
Ang Naegleria fowleri, nakukuha daw po pala yan sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Kaya kumusta yung ating mga kababayan na nasa informal settlers, yung hirap sa tubig. Kaya ingat po tayo kasi talagang maaari po pala ito na makuha doon sa tubig na iniinom po natin na hindi po malinis. Or pakuluan na lang pag hindi po tayo sigurado, di ho ba? Dahil dito nga po, sa kasalukuyan, ay tinitiyak naman ng ating mga otoridad na maging malinis ang ating inumin sa mga residente natin dyan. At yung itong kaso na ito ay talagang naitala na sa Karachi. Doon po yan sa Pakistan. Kaya medyo mag-ingat talaga, no? At bihira lamang daw po ito makaapekto sa itong amueba na ito sa utak o sa nervous system ng tao. Ngunit kung ito'y mangyari, naku, nakakamatay at mahirap gamutin. Nako, nakakaawa, no? Yung mga mabiktima po nito. Etong sintomas na ito ay tandaan natin. Maaari daw po tayo lagnatin, magsuka, or pagkahilo, or stiff neck na tinatawag, yung parang naninigas yung mga leeg po natin, at sakit ng ulo. So marami sa mga biktima ang namamatay ng 5 hanggang 7 araw. Pagkatapos daw po nararamdaman ito mga sintomas, ganun kadali. Dito sa ating bansa, yung kasong ito ay bihirang-bihira naman, ngunit dapat pa rin po tayo maging maingat sa ating pag-inom ng tubig, sapagkat hindi lang naman po amueba ang maaari makuha natin dito, pati yung iba pa pong sakit. Kaya yung mga nasa gripo na hindi dumadaan sa tamang proseso, medyo po pakaisipan po natin, no? Pagtingin niyo sa tubig, tingnan niyo mabuti. Mag-isip-isip muna. Or kung di po tayo sigurado, pakuluan. At lalo na pag nakikiinom po tayo, hindi natin alam talaga kung malinis yung ibinibigay sa ating tubig, di ho ba, hindi maiwasan, ay tiisin na lang muna kung kayang pagtiis ang pag-inom ng tubig. Kaya kung wala tayong mineral water, no, na may mga tatak, at hindi rin basta-basta, ha, di ba, may nangyayari, Chris? Yung mga binebentang mineral water sa lansangan, ay hindi naman natin sinisiraan mga vendors natin. Yan na nga lang ang hanap buhay ng mga ito Sisiraan pa natin. Kundi po ay tingnan na lang natin kung yung may mga yung takip nila ay naka-shield po yon, no? Ibig sabihin safe. Pero kapag wala po, nako medyo wag niyo nang bilhin. Kasi talaga pong hindi natin alam kung saan nila kinuha ito. Di ho ba? At kahit saan talagang mahirap na pong magtiwala. Dahil pinapasok po natin sa ating katawan ang tubig, di ba? Instead na panlinis, naging pangrumi. O hala, kung ganun man ang mangyari po sa atin, ay nandyan po ang ating mga herbal, nandyan po sa Shop at Minimall. I-search nyo lang po sa Facebook, Shop at Minimall. At malaking tulong din po yan sa ating kalusugan. Kung tayo mga pinagtatamaan ng mga sakit na ito, try po natin. Hindi po yan herbal pala. Hindi rin po yan medicine. Yan ay transfer factor. Okay, yan po ating kalusugan ngayon. Happy morning! Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng 4Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Oy on 0999-991-5095 o sa 925-49B. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Ko on 0928-757-8717. Ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat kanunan tao sa mundo. Eto na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! Saan mo siya sulat? Sulat mo. There comes a time when we heed a certain
call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it brighter every day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know. Okay, happy morning po muli. At talagang sinadya ng inyong lingkod na medyo pakinggan po natin ang kantang ito, We Are the World. Tamang-tama rin lagi sa ating topic, sa ating napapanahong alam mo ba? Mapanghusga. Ano ang epekto sa ating bansa? Sino ang mapanghusga? At bakit ka humuhusga? Marami ang nasaktan. Marami ang nabiktima. Marami nawalan ng tiwala sa sarili. Dahil lamang sa salitang husga. Ang ganda ng musikang ito, di ho ba? We Are the World. Na medyo nakaligtaan na po natin yata. Hindi ba tayo naiiyak sa kantang ito? Na punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng unawa. Punong-puno ng pag-uunawa sa mga kabataan, sa mga lahat ng uri ng nangangailangan ng tulong. Ngunit, bakit mapanghusga pa rin ang iba sa atin? Para saan at bakit pa tayo nabuhay sa mundong ito kung wala tayong ginawa kundi husgahan ng ating kapwa? Na hindi natin alam kung anong punot dulo, kung ano ang simula, ano ang huli. Di ho ba? Ang nakakalungkot pa, kung sino pa man din ang nasa isang tinatawag na matulungin o na isa-isang lugar na kawang-gawa na pag-usapan na natin ito, di ho ba? Pero tila patuloy lumalalim, di ho ba? Kung napansin po natin sa Facebook ng inyong lingkod, may humingi po ng tulong sa ating programang Happy Morning na bawiin ang binigay nilang tulong sa isang tao dito sa ating bansa. Ang inyong lingkod naman at ang Happy Morning team ay pinaunlakan po natin. Talaga naman, pinuntahan din po natin kung saan yung taong gustong bawian nung isang bagay na binigay na po nila. Yung 2 boxes at pera. Ngunit po, ang aming grupo ay nakita po natin yung kanyang kalagayan nung taong ito ay nakahiga sa isang higaan
sa isang ospital na muntik nang mamatay dahil sa pagkahulog sa kanilang tahanan, ano? Bali-bali halos ang kanyang katawan. Kung kayo po ang nasa posisyon ng inyong lingkod, gagawin niyo po kaya ang ipinag-utos sa inyo na bawiin yung bagay na ibinigay nila sa taong iyon? So, ang ginawa po ng grupo ay tinanong na lamang kung kailan nila pwedeng maibalik yung ibinigay po sa kanila. Nangako naman po na ibabalik nila at naroon lamang yung binigay na tulong. Kaya lang, gusto din kasi nito na siya mismo po ay magbigay doon sa kanyang ipinangakuan. So, may magandang dahilan, di ho ba? Na hindi na po natin kinakailangan pasakitan or iparating mga bagay na masakit dahil siya na nga po nakalatay na sa higaan, ganun pa po ang ating ibibigay na salita sa kanya or ipaabot na balita sa kanya. Di ho ba? Natatandaan po ba natin na si Jesus, nung sinabi niya na ultimo si Magdalena ay talagang binigyan niya ng pagkakataon na siya ay buhusan ng mabangong pabango. Di ho ba? Ngunit ang kanyang mga kasama ay naggagalit kay Jesus. Bakit pinapansin mo yan, Jesus? Napakasamang babaeng iyan, napakaruming babaeng iyan. Ngunit si Jesus ay hindi po nagtatangi. Pinakinggan at hinahayaan itong babaeng maruming ito na buhusan po siya ng pabango. Di ho ba? So, ano ibig sabihin? Ultimo sa ating batas dito sa ating bansa, kapag nagkasala ang isa, public enemy number 1 pa yan, ay kapag nalatay sa higaan ng pagkakasakit or namatay, ay medyo excuse siya sa kanyang kasalanan. Kasi parang nagbuwis na siya parang pinagbayaran niya na, di ho ba? Parang si Gloria Macapagal Arroyo, dati nating Pangulo ng Bansa, di ba? Nung kinakasuhan siya, ayun, nagkasakit-sakitan siya dahil alam niya, kapag ganun ang hitsura niya, ay maaaring kaawaan po siya. Maaaring bigyan pa siya ng panahon or pagkakataon na maituwid yung kanyang pagkakamali. Dahil nasa matinding karamdaman pa po siya. Di ho ba? So, ganun. Di, binigyan ngayon ng pagkakataon, no? Ng iba nilang kagrupo noong taong gustong bawiin agad-agad yung ibinigay nilang tulong. Kaya pinaunlakan naman ng ibang kasamahan nila na bigyan ng pagkakataon itong taong ito at pakinggan yung kanyang pinangako. At kapag hindi daw po tumupad sa pangakong iyon, saka lang sila magbibigay ng reaksyon. Ang nangyari, yung taong nag-utos ay hindi niya matanggap, ano? Kaya marami siyang ginawang pagkakalat ng mga salita na masasakit. Pero malamang, itong taong nagkalat ng salita ng masakit, may dahilan din po siya. Kasi bakit gano'n na lang ang galit niya sa taong iyon, di ho ba? Na talaga naman pong kahit sino naman na normal, kapag nagagalit ka, mawawala ka talaga sa sarili mo, di ba? Kaya malamang may dahilan din po yung taong iyon, yung galit na iyon, na hindi kaya matanggap, na hindi masunod yung gusto niya, kasi baka po naman talaga may ginawang masama para sa kanya. So, bakit natin sinisiksik itong mapanghusga na usapan? So, ganito lang kasimple. Di gumawa po tayo ng investigasyon, di ho ba? Yung mga gusto makaalam ng totoo. So, ngayon, pakinggan ang panig ng bawat isa sa bawat panig, di ho ba? Nang sa ganun, maintindihan natin, maunawaan natin. Kaya yung taong kinuwanan po natin ng gustong kunan or bawian ng ibinigay na, ay napakinggan din natin ang kanyang side. May dahilan. Yung taong gustong bumawi,
pakinggan din po natin ang kanyang side, meron din po siyang dahilan. So, anong gagawin natin? Pumagitna po tayo sa dalawang ito, di ho ba? Ang problema, kahit pumagitna ka na, kung sinali ka rin, anong gagawin mo? Di mga tuwiran, di ho ba? Iba po kasi yung lumalaban, gumagante, sa nangangatwiran. Sabi nga, kung ano ibinato mo, yun din ang ibabalik mong pagbato. Ha? Bato, binato sa'yo, tinapay, ibalik mo. So, binato naman, tinapay lang naman ang binalik eh. Mas ba't hindi pa ngayon pagbato noon, di ba? So, kasi, ang tinapay na yon pangangatwiran. At malamang, yung pagbato mo ng tinapay, meron ka pang iba pang tinapay na maaari mong ibato. Yun na yung mga dokumento, patunay, na may dahilan ka para magbato ka ng tinapay. Di ho ba? Kasi binato ka ng bato eh. Sana naintindihan po natin. At ang mga hindi naman kasali sana sa mga issue, no? Kung mayroon po kayo napapaharap dyan, anong klase mang issue sa gobyerno, sa tahanan, sa opisina, yan, yung mga kawang-gawa, mga kung ano-anong samahan, no? May nakita kayong issue na hindi naman kayo kasali, aba, comment naman kayo ng comment kaagad. Ang tanong, naroon ba kayo mula umpisa hanggang huli doon sa issue na iyon? Ang tawag sa'yo, mapanghusga ka na. Kasi nagkomento ka na, nag-like ka na eh. Di ba? Na hindi mo pa nalalaman kung ano yung pinagdadakdak ng taong iyon. Di ho ba? Kantahin nyo nga itong We Are the World, ha? Ikinakapit po ba natin ito? Ha? Lalo na yung mga nag-aangking liwanag ng Diyos, nagdadasal, dakdak ng dakdak, tira ng tira, sabay teksto ng Biblia. Ano yun? Ganun ba ang Diyos natin? Mapanglait, mapanghusga. Gagamitin natin siya, pananggalang natin siya. Na ang Diyos ay makatarungan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng unawa. Dapat, bago po tayo humusga, ungkatin niyo muna ang pinakaugat-ugat hanggang kinaduluduluhan kung bakit ganon ang reaksyon ng bawat isa, at kapag ginawa mo yon, may karapatan ka ng magkomento. Lalo na po ang inyong lingkod, trabaho namin bilang isang mamamahayag ng bansa, ang maglatag ng katotohanan kung anong nakita ng aming mga mata at nakuha ng aming investigasyon, ay ilalabas namin lalo na kapag in-involve po kami. Di ho ba? Masama bang gampanan namin ang aming tungkulin? Hindi naman po kami irresponsable kasi sabi nga pag media ka, dapat responsable ka rin. Huwag mong pag-untugin ang bawat panig. Ay, ginawa na rin po natin yan. Payo doon, payo dito, pudpud ang daliri, pudpud ang mga paa, pudpud ang mga mata, sa kakatutok. Kung matigas ang ulo, at pati ikaw tinitira na, anong gagawin mo? Di ho ba? Anyway, kahit po sana ganun mangyaring kaguluhan, sana ay huwag nyo nang paabutin sa demandahan. Kasi, pare-parehong talo. Dahil lamang sa panghuhusga, dahil lamang sa panlalait. Ang babaw, di ho ba? Kung magmahalan, magpatawaran, handang makinig, pakinggan yung bawat isa, bakit ka ganon, bakit ganyan, huwag agad banatan. Huwag agad saktan. Huwag agad magbitaw ng salita ng masasakit. Kasi kapag nakabitaw ka na ng salitang masakit, gaganti ka rin eh, di ba? Ayun, gantihan na. Nawala ang pag-ibig sa isa't isa. Nawala ang unawaan sa bawat isa. Kaya anong epekto sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa ating bansa sa ngayon, pag ganito tayo tagulo? Mawawala yung ating tiwala sa ating sarili, hindi na tayo makakapagtrabaho na maayos.
Di ho ba? Dapat magmahalan, magunawaan. Huwag po tayong magbanatan. Pakinggan muna. At kapag hindi nga po nakinig, kung pinatay ka na talaga, ha? Tatawanan natin yan. Ano mo na yan? Talagang isumbong mo na, di ho ba? At talaga pong hindi po dapat tayo ganon. At kung tunay tayo matulungin sa ating kapwa, ha? Dapat ang puso natin ay handang magpatawad. Tayo po ay handang umunawa. Yung taong kagalit mo, kausapin mo ng harapan. Hindi kung sino-sino pang gusto mong gamitin. At kanino mo pa itatawid. Mag-usap. Kung sa sinong kagalit mo, sinong hate mo, puntahan mo. Sabihin mo, turuan kita. Ganito, mister. Galit ako sa'yo. Sabi ni mister, bakit naman? Kasi ganitong ginawa mo sa akin. Ay, hindi ko alam yun, sister. Diba? Hanggang sa nagkakaunawaan sila, nagkapaliwanagan ng bawat isa. Ang tanong, may nadamay ba? Diba sila lang dalawa? Kung dakdak ka lang ng dakdak ng kung kani-kanino na wala naman nakakaalam sa issue ninyo, anong mangyayari? War. Nawala ang pag-ibig, nawala ang pagmamahalan. Ang daming nadamay. Hala, unblock dito, unblock doon. Black. Unfriend pa. Diba? Nauwi sa libel. Nauwi sa demandaan. Di go. Ngayon, kung nag-a-abroad ka, ilang taong ka dyan sa abroad, nagtatrabaho para kumita ng malaki, dahil naman sa husga, dahil naman sa matataas na ego, dahil lang sa mga ganon, naku, nasaya yung pera natin na pinaghirapan po natin ng ilang taon sa mga walang kwentang bagay. Di ho ba? Kung tayo po ay nagkakaunawaan, nagmamahalan, kasi yung pag-ibig, natatakpan po ang lahat. Di ho ba? Kasi kung totoong nagmamahal ka sa iyong kapwa, kasi mapagbigay nga tayo, di ba? Nakita mo ha, nagkaway-kaway ka pa dyan, dahil namimukadkad ka ng mga pagkain, ng kung ano-anong mga donations. Deep inside, I hate etong taong ito. Tingin mo, kayang tanggapin ng Diyos yung ginawa nating kabutihan sa ating kapwa sa iba? Hoy, ako ngayon, mga kaaway ko dyan, kung sinong galit sa akin, dahil nagagalit po sa akin kapag ako totoo. Pinapatawad ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayon din sa harapan ng inyong lingkod, sabihin niyo yan, yayakapin ko kayo, mamahalin ko kayo. Kasi nakakaya. Tayo, nagkakawang-gawa, kakaway-kaway, bibigay-bigay sa mga mahirap, pero ang puso natin punong-puno ng galit sa isang tao. Useless ang ating prayer. Useless ang lahat ng bagay na kabutihang ito kahit ilang taon ka pang naging mabait. Kapag sa isang iglap, hate ang ginawa mo sa iyong sa iba at humusga ka na. Hindi bagay ang kantang ito para sa iyo. Hindi ka rin bagay kumanta sa kantang ito. Uy, wag po natin itong ismulin ang simpleng usaping husga, panghusga. Dahil isa ito sa napakalaking epekto sa ating bansa, sa ekonomiya po natin. Oo, dahil syempre, nagbabangagan, nagdidemandahan. Hala, ang daming naghirap, ang daming nawala ng pera. Bayad kay lawyer, bayad kung saan-saan. At sino-sinong taong utusan para lang makapangalap ng mga ebidensya, para lang dugsain, tusukin, tuhugin ang mga taong galit mo, ayaw mo. Diba? Ang daming naghirap, ang daming nadamay. Kung ikapit natin ang pagmamahalan, pag-uunawaan, diba? Sa magpatawanan na po tayo. Sana, sino man yung mga kagalit natin dyan, patawarin na po natin. At magkaroon po kayo ng pag-uusap.
Huwag nyo nang idamay mga taong hindi naman nakakaalam pa ng totoong issue at hindi nakapanimula, no? Magkaroon kayo, maging reporter din po kayo, mga mapanghusga. Ano bang ibig sabihin ng reporter? Ano bang ibig sabihin nun? Ang isang reporter po kasi, bago gumawa po yan ng press release, ay may interviewing nagaganap. Hindi pwedeng interviewin mo lang yung isang side. Diba? Interviewin mo rin yung kabilang side. Kaya magtanungan sa pamamagitan ng tanong na walang galit. Tanong lang ha, wag yung nagtatanong nga kayo, "Hi, ano yung pinagsasabi mo ganito ganyan?" Ang tingin mo maintindihan po ba kayo? Kapag gano'n ang bungad mo. Kung magtanong ka, "Ay, sister, mister, totoo po ba yung ganito, yung isyong ito, ganito, ganyan?" Syempre ako naman sasagot na maayos din. "Ay, ganito po yun. Hindi po totoo yun. Ito po yung pruweba ko. Ganito po, ganito po." Diba, laking bagay makukuha ng isang malumanay na tanong. Yung hindi mapanghusga na tanong. Diba, nagiging mapayapa. Ang lahat kalmado. Kung yung bungad mo ba naman bomba na kaagad. Bombahin ka rin. Walang bombahan. Diba? Kung talagang mga tunay na mga edukado po tayo, ha? At English pa tayo kung saan-saan. Naku, gamitin natin ang ating mga pinag-aralan. Englishin mo man, Tagalogin mo man, yung tono ng salita, yung mga words na lumalabas sa'yo, napag-isipan ba? May pruweba ka ba? Halimbawa, inyong lingkod, magsabi, pakisampal yan kay ganito. Kasi kaya nga isampal, kasi nga hindi naunawaan. Meron akong pruweba, diba? Diba? Tama ba, Chris? Saka ka nagsalita ng ganon, yung talagang total na natapos mo na investigasyon mo, diba? Kaya magmahalan po tayo, tapusin na yung issue na yan. Ibigay na yung nararapat sa isa, at pakinggan na yung bawat panig, at magkaisa sa magagandang gawain, ipagpatuloy niyo po yun. Kasi lahat naman kayo mababait, lahat tayo mababait, lahat ng tao may kabaitan, lahat din tayo may kasamaan. Ang tanong, paano po natin magagamit yung kabaitan natin sa tamang paraan, at paano rin po natin magagamit yung kasamaan sa mali na hindi dapat pilabas, diba? Kaya love po, love. Sana tapusin na yan, sana wala nang dugtong-dugtong na yan, sana yung mga wala pang nakakaalam sa isyong ito, wag na kayong makisawsaw. At yung mga nasa ahensya ng gobyerno, lalo na eleksyon na po ngayon, di ba? Siraan dito, siraan doon. Naku, kayo mga politician na tatakbo po ngayon, ha? Paalala lang, huwag ninyong iboto kapag naninirang puri po or nanguhusga sa kapwa niya kapolitiko. Di ba mali yun? Dapat, ang gawin ng isang politician, ha, na gustong maglingkod sa bayan, ano ang pangako mo sa iyong nasasakupan? At ano ang gusto mong mangyari sa hinaharap? O yung advokasya mo, doon ka lang dapat nakatutok. Hindi yung advokasya ng kalaban mo. Kasi kapag ganun, mahahati na naman po tayong lahat. Magkagulo-gulo na naman po tayo lahat. Sino ang kawawa? Sino ang apektado? Etong mga botante, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Di ho ba? So, ang mapanghusga, alisin nawa natin yan. Kung pwede naman siguro husgahan nga ang isa, kung kompleto na po ang iyong ebidensya. Kaya mga politician po natin, ha? Mga kababayan natin sa mansulok ng mundo, huwag ninyong iboto ang naninirang puri sa kapwa niya politiko. Iboto ninyo yung mga nag-aangat lang sa kanilang sarili kung anong mga advokasya po nila. At talaga pong mahal na mahal nila, pinapakita nila yung bansa, yung bayan nila. Na taos sa puso po nila na sila po ay maglingkod. Ano?
At sana nga po talagang bigyan natin ng pagkakataon yung mga taong gustong ipaliwanag ang sarili at handa po tayong makinig, maging tagapakinig, hindi yung tagapagdakdak lamang, ha? Tagapakinig. Iba po yun. So, kapag mayroon po tayong suggestion para hindi lumaki, hinaan natin ang ating boses, no? Maging mababa po tayo, no? At para po tayo pakinggan, kasi kahit anong bagay, kahit tama pa tayo, kung paraan mo naman, talagang matapang, naku, mahirap po yun. Magiging magulo, di ba? So, sana po, mga tatakbo ngayon sa ating eleksyon na darating, ha? Huwag ninyong gamitin ang taong bayan. Huwag tayong maggamitan, huwag gamitin. Pwede tayong maggamitan kapag mga bagay na magaganda at ikabubuti sa lahat. Hindi ikabubuti lang sa'yo. Diba? So, dapat po para sa lahat. Ngayon, bakit dapat iwasan talaga? Dahil yun na nga, magkakagulo-gulo po tayo. Isang dahilan ng pagkabagsak ng ating ekonomiya ng ating bansa kapag ganun po tayo. Dahil syempre, magkakademandahan nga, di ba? At hindi lang din yun. Anak sa anak, gantihan, baka buhay pa ang ibubuwis dyan, di ba? Kasobrang himutok sa galit. Alisin ang galit. Love ang ipairal po sa atin sa ngayon. Tayo po'y magmahalan kung totoo talagang naniniwala tayong may Diyos. Tandaan natin yung Mateo 24:14, ha? Ibinaba dito yung bugtong na anak ng Diyos para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya kapag po tayo ay napupuot, pinaglilingkuran mo yung sarili mo. Di ba? Kaya wag tayong umangkin na tayo lingkod ng Diyos kung tayo po puot na puot. Kaya mga politician natin dyan, ha? Kung kayo po talagang may magandang advokasya sa ating bansa at talagang dalisay ang inyong puso para po maglingkod, aba, iangat niyo yung inyong sarili. Hindi yung manghusga kayo doon sa kapwa niyo politician. Hello. Kaya sana po ay pakaisipan natin mabuti. Ay talaga pong hindi pa naman huli siguro ang lahat. Tayo ay magmahalan, magbigayan, at alisin ang mga puot. At lahat ay tama. Walang may masama. Walang may mabuti rin. Di ba? So, ibig sabihin, nangingibabaw pa rin ang respeto. Irespeto ang bawat isa. Kasi iba-iba tayo ng pinaggalingan, pinaglakihan, no? Kaya po sana ay iwasan natin ang ganong bagay. Huwag po tayong mapuot, no? At magpatawaran na habang hindi pa po huli ang lahat. At ibaba natin ang ating mga pride. Yung mga prito-prito na yan. Ha? Kasi talaga pong dahil dyan, ayan, gulo-gulo, wala na po tayong time sa mga bagay na mas maganda. Wala na po hindi na tayo maging produktibo. Kaya mga politician natin dyan, please lang, pagandahan na lang dapat kayo ng advocacy. Payabangan na lang dapat kayo ng inyong mga pangako. Hindi yung payabangan sa siraan. Diba? Kasi yung mga naninirang puri, naninira sa kapwa, ibig sabihin sila din po yun, no? Kaya kung hindi ka mapanirang puri, ibig sabihin ikaw isang tunay na mabuting tao or mamamayan. So, yung paggawa ng tama, huwag kayong matakot. Ang gumawa ng mali, matakot po tayo. So, yun lamang po sana no? Sana po may lessons po tayo natatanggap at huwag po tayo mambuli muli dahil masama ang mambuli. At sana nga po, magkaroon po tayo ng pag-ibigan sa ating mga sarili. At sana nga po ay talagang yung bagay na ito, kapag ginawa po natin, ay malaki ang tulong natin sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kasi nga, magkakaangatan na po tayo, no? Pag may pag-ibig na po tayo sa ating kapwa. Kahit gigil ka na, ay hindi ganyan si ganito. Iaangat mo pa rin. Hanapin mo po kung ano yung mabuti po sa kanya. Ihalin tulad nyo po yan,
Halimbawa, sa isang bond paper, di ba? Ano ba nakikita natin sa bond paper? Di ba white lang siya, plain white. Pero, meron palang tuldok doon, tuldok ng ballpen. Pero yung tuldok ng ballpen na yan po ang mabuti lang niya. Ano ibig sabihin? Yung tuldok na ballpen na yan po ang titingnan mo. Para naman, matakpan yung puti na yon na masasama niya. Nang sa ganun, ay maibigin mo po siya. Ang hirap, ano? Miss Horizon, ikaw talaga kahit kailan, napaka-imposible naman yung mga sinasabi mo. Totoo po yun, dahil subok na yan ang inyong lingkod, no? At subok na rin ng iba na nakasubok nito. Ang taglay na kapayapaan ng isip ay hindi kayang pantayan ng material ng mga bagay kung ikaw po ay nagpatawad. Sa isang maliit na kabutihan lang nung isang tao na yon, pero pinalaki mo yung mabuti na yon. Yung masama ay natakpan na, 'di ba? So, pag nagmamahalan, yan po dapat, no? Tingnan kung ano yung mabuti sa maliit na bagay na yon. Palakihin natin yon. Okay, at maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Binabati po natin yung ating mga doktora nandyan po sa Taguig. Ang Smile R Us Dental Clinic ay may discount po sila ngayon, Yung mga gustong mag-inquire, magpaganda ng ngipin at talaga pong may malaking promo po sila ngayon. Ang Smile R Us kay Doktora Pamela at si Dr. BG Supremo at malaking bagay po yun, maka-discount tayo. Gaganda ka na at nakamura ka pa. Text nyo lamang po o pumunta po kayo sa Facebook na inyong lingkod ay ng Shop at Minimal pala at mag-PM po kayo hinggil dito sa Smile R Us. At your events catering services, naku, masarap na yung pagkain nila at ang serbisyo po nila affordable na, yun na nga, masarap pa yung pagkain. So, mag-PM lang po kayo sa Shop at Minimal sa mga mayroon po dyan na mga events or yung mga birthday, ano pang okasyon, kasal, yan. So, your events po, maaari po kayong tulungan. Okay, maraming salamat. Studio Supremo, happy morning po muli. Ang ating international architect ng bansa, walang iba, Errol Supremo. At ang gusto magpa-design, tumawag lamang po kayo. Happy morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Ay, teka lang, si Don Ramon Prisa, dyan po sa Chaong. Ay, happy morning po sa inyo. May mga kawang gawa po yan. Happy morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Commercial pa tayo eh. Out